sa update nating ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Tungkol ito sa naging live ni Sir EJ sa kanyang account kahapon. Meron po kasing pinagtapat si Sir EJ tungkol sa love life ni Kim Chiu na kung saan ay kinadisappoint ng marami. Ngayon, lilinawin po natin yan. At ano nga ba yung pinagtapat ni Sir EJ tungkol kay Kim and kay Paolo na kung saan ay makakaapekto sa kanilang mga karera. Bago natin pag-usapan yan, narito muna ang ilang mga kaganapan sa mundo ng social media. Trending at viral ngayon ang hashtag Paolo Abilino na merong 20.9k na posts. And syempre, ang Kimi na merong 10.9k na posts. Trending sila parehas ngayon sa mundo ng social media. Nagsabay-sabay po kasi mga kakimpaw ang mga isyong kinakaharap ngayon ni Kim Chiu. Una na dyan, yung pagsampa niya po ng kaso laban sa kanyang ate dahil yan sa mga discrepancies na natuklasan po ng kanyang legal team. Sa naunang update natin, ayon po kay Jesus Pulsis, nasa 100 million di umano yung nawala kay Chinita Princess. Pero ayon sa mga nababasa pa natin sa mundo ng social media, may nagsasabi na hindi lang daw 100 million, kundi 300 million di umano. So ito na po yung pinaghirapan ni Chinita Princess sa loob ng ilang taon niya po dito sa showbiz industry. Imagine kung may katotohanan nga po mga kakimpaw na 300 million ang nawala kay Kim Chiu. Ibig sabihin sina Ed, nilubos-lubos yung mga pera pong nakatago ni Chinita Princess. Grabe, nakakapanlumo. At alam nyo mga kakimpaw, nang malaman nga ito ng mga netizen, na hindi lang pala biro yung nawalang pera sa kanya, lubos po silang naawa at nahabag kay Chinita Princess. Sa kabila daw po ng ginawa ni Kim Chiu na pagtulong sa kanyang mga kapatid at pagtayo bilang mga magulang dahil siya na po yung sumusuporta sa kanyang kapatid and syempre nagpapaaral sa kanyang mga pamangkin. Ganito pa yung iginante kay Kim Chiu, ang pinagnakawan ng walang habas. Nakakaawang Kim Chiu, kaya naman bumaha po mga kakimpaw sa mundo ng social media ang mensahe ng mga fans na nagmamahal po sa kanya. Sabi nga dito sa ating nabasa sa X, to the person who never fails to make our Kimi smile, to the one who makes her feel safe and seen and deeply loved, thank you for listening to every worry she carries, for holding her heart gently on the days it feels too heavy, and for helping her rise again when life tries to break her down. To the man who never lets her feel alone, not for a moment, not in any season, we are grateful for the peace you bring into her world. And above all, we thank God for sending you in her life. Right at the moment, she needed someone steady, kind, and strong enough to love her the way she deserves. You're a blessing in this chapter of her story, and we're grateful you're in it. So para po yan sa lalaki po at sa mga tao na nakatayo at nananatiling nakasuporta kay Chinita Princess sa kabila po ng lahat ng ito. Ngayon kayo kailangan ni Kim Chiu dahil pinipilit po ni Kim Chiu maging matatag at maging malakas sa harap ng marami. Pero sa likod ng kamera, alam natin na umiiyak siya at nahihirapan siya sa mga desisyon na ginawa niya po kahapon dahil still kapatid niya pa rin naman po si Ate Lakam pero kailangan niya pong gawin ang tama dahil pangalan po ni Kim Chiu ang nakataya dito. Ramdam ko mga kakimpaw ang mga nararamdaman po ng mga viewers natin sa umagang ito and right after na mapakinggan po nila yung pagsasampa ng kaso ni Chinita Princess. Alam kong nasaktan kayo, alam kong umiiyak kayo at nalulungkot sa nangyari po kay Kim Chiu. Huwag po kayong mag-alala dahil mapagtatagumpayan naman ni Kim Chiu ang lahat ng ito. Yun nga lang yung perang nawala, hindi na po yan kailanman maibabalik lalo na kung 100 million ang pinag-uusapan dito. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw ang tungkol nga dito sa naging live po ni Sir Eric John Salud
kagabi. May isang statement po kasi si Eric Jan Salot sa kanyang naging live na labis pong pinag-alala at kinatakot ng mga Kim Pao fans. Kung narinig nyo or napanood nyo po yung live ni Eric Jan Salot, for sure alam nyo na po kung ano yung tinutukoy ko dito. May isang netizen kasi or fans na nagpasa po sa akin ng link na to and syempre pinanood ko po, hinimay ko yung mga detalye at statement ni Sir Eric Jan Salot sa kanyang mga sinabi and napakinggan ko nga po paulit-ulit yung kanyang sinabi doon. Meron pong pinagtapat si Sir EJ sa kanyang naging live. Sabi niya, ito yung statement niya. Sorry Kim, aaminin ko na kailangan mo na siguro daw makahanap ng partner at magpapakasala. Sayang ang lahi mo, ang ganda-ganda mo. Yan po yung statement ni Sir EJ na hindi po magets ng marami. Ano daw bang ibig sabihin dito ni Sir EJ? Parang sa statement na to ni Sir EJ sa kanyang naging live na pagkukumpirma na wala daw partner si Chinita Princess, na si Kim and Paula Abilino lang daw ay mag-love team. No, yan po yung mga nababasa natin sa comment section ng sabihin po yan ni Sir EJ. Kasi bakit naman daw sasabihin ni Sir EJ na humanap daw ng partner kung may partner na naman si Kim Chiu? Ibig daw sabihin nito, wala daw partner si Chinita Princess kaya sana daw ay makahanap na ng partner si Chinita Princess. So, ibig bang sabihin daw nito ay walang Kim and Paolo Abilino? So, talagang sumabay pa, no, yung problema kay Kim Chiu dito kay Paolo Abilino, nakakaloka. So, ang pagkakaintindi ko dyan, lilinawin ko lang mga kakimpaw ha. Ang ibig sabihin siguro dito ni Sir EJ, yung lalaking mapapangasawa ni Chinita Princess, yung papakasalan talaga siya, yung ngayon na mga kakimpaw. 'Di ba? Para makabuo na siya ng sariling pamilya and syempre mag-focus na si Kim sa pagpapamilya kasi alam naman natin na tumatanda na po si Kim Chiu. Ang gusto kasi mangyari ni Sir EJ, magpamilya na sana si Kim Chiu para doon na siya mag-focus dahil may sariling pamilya na naman itong mga kapatid niya. Sayang daw yung ganda ni Kim Chiu, ang ganda-ganda po ni Kim Chiu. Kaya sana makapagpakasal na siya, makahanap siya nung yung maging katuwang sa buhay. 'Di ba? Hindi pa kasi nagpapakasal si Kim and syempre si Paula Abilino. Kaya hindi ito matatawag na katuwang sa buhay. 'Di ba? Hangga't hindi po sila nagpapakasal ng legal or sa simbahan. Hindi po ba? Yun yung pagkakaintindi ko mga kakimpaw. Hindi pumasok sa isip ko na ay walang kimpaw dahil sa sinabi ni Sir EJ na humanap na ng partner ganto ganyan. Ang ibig niya pong sabihin dito ay pakasal muna para matawag na real partner talaga. Mukhang marami talagang fans ni Kim Chiu ang nagmamahal at nag-aalala para sa kanya. Kaya lumalabas ang ideya na ipakasal na siya para may kasama, katuwang at sandalan sa mga hamon ng buhay. Natural ito sa mga tagahanga kapag nakikita nilang pagod, maraming pinagdadaanan o masyadong independent ang idol nila. Gusto nila may taong nagmamahal at sumusuporta sa kanya sa personal na aspeto. Ang pag-asawa ay hindi dapat minamadali o pinipilit ng kahit sino. Kahit gaano kalaki ang pagmamahal ng fans, desisyon pa rin ito ni Kim. Siya ang nakakaramdam kung ready na ba siyang pumasok sa responsibilidad at commitment na ganito. Kapag sinasabing ipakasal na, hindi ibig sabihin na kinokontrol nila si Kim, kundi nais lang nila na may kasama siyang gigising na nag-aalaga, sumusuporta at tumutulong sa mga pasanin sa buhay. Nakikita kasi ng fans na sa kabila ng success niya, tao rin si Kim na marunong mapagod, masaktan, at mangailangan ng emotional support. Kung dumating man ang araw na magpakasal si Kim, ito'y dapat dahil handa siya emotionally, siguradong mahal siya ng taong pipiliin niya, at hindi dahil sa pressure ng publiko. Minsan ang tamang sandalan ay pamilya, kaibigan, o isang solid team. Si Kim ay may supporters, kaibigan, at mga kapatid sa industriya na tunay na nagmamahal sa kanya. Kung may relasyon man siya ngayon na laging ang inugnay kay Paolo Abilino, wala namang kailangang madaliin. Kung sila man o hindi, ang mas mahalaga ay masaya si Kim at nasa magandang place sa buhay niya. Makakataba ng puso ang intensyon ng fans. Gusto nilang may tutulong, mag-aalaga at magmamahal kay Kim. Pero ang pag-aasawa ay isang personal at napakalaking desisyon na dapat manggaling mismo sa puso ni Kim Chiu. Ang pinakamahalaga ay masaya siya, payapa at suportado, may partner man o wala.
Ang patuloy na pagtulak ng mga fans na ipakasal na si Kim Chiu ay nagpapakita ng kakaibang klase ng pagmamalasakit at pagtangkilik na bihirang ibigay ng publiko sa isang artista. Hindi lang sila humahanga sa beauty, talent o professionalism ni Kim, kundi ramdam nila ang bigat ng mga pinagdadaanan niya nitong mga nakaraang taon. Kaya naman ang mga fans, na parang naging extension na ng pamilya niya, ay natural na naghahangad na magkaroon siya ng isang taong magiging sandigan sa kabila ng tagumpay at pressure ng showbiz. Makikita rin na lumalabas ang naratibong ito dahil marami ang nakakapansin na kahit gaano katatag si Kim, tao pa rin siya. May mga araw na pagod siya, may mga isyung hinaharap, may mga moment na kailangan niya ng karamay hindi lang sa saya, kundi pati sa bigat ng responsibilidad. Ang pag-aasawa, sa mata ng fans, ay hindi simpleng romantic wish, kundi isang pagnanais na may kasama siyang tunay na nagmamahal at nag-aalaga sa kanya. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na ang pag-aasawa ay hindi dapat pinipilit, minamadali o idinidikta ng sinuman, kahit ng fans na nagmahal sa kanya. Ang ganitong desisyon ay dapat manggaling sa sariling puso, sariling timing, at sariling kahandaan ni Kim. Siya ang nakakaalam ng tunay na estado ng puso niya, ng mga hangarin niya sa buhay, at ng direksyong gusto niyang tahakin. Kung darating ang panahon na mag-aasawa siya, dapat yun ay dahil handa na siya sa responsibilidad, sigurado siya sa taong pipiliin niya, at nahanap niya ang peace at security ng isang relationship na panghabang buhay. Hindi rin dapat maging kondisyon na mag-asawa siya para lang may sumuporta sa kanya sa mga problema. Si Kim ay matagal nang pinapatunayan na kaya niyang maging matatag kahit mag-isa, at marami siyang kaibigan, pamilya, at supporters na nagsisilbing backbone ng kanyang emotional strength. Sa dulo, ang pinakamahalaga ay ang happiness ni Kim. Hindi kung kailan siya ikakasal, hindi kung sino ang partner niya, kundi kung nakahanap ba siya ng tunay na saya, pagmamahal, at katahimikan. Kung dumating ang araw ng kasal, tiyak na buong puso itong ipagdiriwang ng fans dahil alam nilang iyon ang pinili niya, hindi dahil iyon ang itinulak sa kanya. At para sa ngayon, sapat na makita natin si Kim bilang isang independent, strong at fulfilled na babae na may karapatang pumili kung kailan at kung sino ang magiging katuwang niya sa buhay. Sa balitang gusto ng mga fans na ipakasal na si Kim Chiu para may kasama at katuwang sa mga problema, ito ang masasabi ko. 1. Nagpapakita ito ng matinding pagmamahal ng fans. Hindi basta-basta ang hangarin ng fans, hindi ito chismis na walang laman. Isa itong senyales na nakikita nila ang bigat ng mga pinagdadaanan ni Kim at gusto nilang may taong laging susuporta at sasalo sa kanya emotionally. Para sa kanila, deserve ni Kim ang isang taong magbibigay ng tunay na care at companionship. 2. Maling maging pressure, pero tama ang intensyon. Natural na magbigay ng opinion ng fans, pero hindi dapat maging pressure kay Kim ang mga ganitong usapan. Ang pag-aasawa ay personal na desisyon. Maganda ang intensyon ng fans, pero hindi ibig sabihin na dapat sumunod si Kim sa gusto nila. 3. Kilala ng fans si Kim bilang strong, pero alam nilang napapagod din. Marami ang nakakakita na kahit palangiti, masayahin, at professional si Kim, may mga oras na nagiging vulnerable siya. Kaya lumalabas ang tanong na, sino bang tumutulong sa kanya behind the scenes? Ito ang ugat kung bakit gusto ng fans na may partner siyang karamay. 4. Hindi dapat gawing solusyon ng pag-aasawa. Hindi porke may problema ay kailangan ng mag-asawa. O may comfort sa pagkakaroon ng partner, pero dapat manggaling ito sa personal na readiness at tunay na pag-ibig, hindi bilang sagot sa stress o pressure sa buhay. 5. Ang mahalaga. Masaya at payapa si Kim, may jowa man o wala. Kung darating ang tamang tao at tamang panahon, siguradong masayang-masaya rin ang mga fans. Pero kung hindi pa ngayon, okay lang naman. Ang tunay na suporta ay hindi nagdidikta, naghihintay. 1. Pinapakita nito ang evolving relationship ng artistas at fans. Noon, ang fans ay nakatutok lang sa career ng artista, projects, endorsements, performances. Pero ngayon, pumasok na sila sa personal na concern, mental health, stability, at emotional support ng idol. Dito makikita kung gaano kalapit si Kim sa puso ng mga tao. Nardu, may epekto dito ang mga recent issues at pagod na nakikita ng publiko. Sa dami ng kontrobersyang inuugnay kay Kim nitong mga buwan, issues sa pamilya, pressure sa trabaho, bashers at kung ano-ano pang chismis, parang napapansin ng fans na na-pre-pressure siya. Kaya nagmumula ang ideya na sana may katuwang siya. 3. May silent message ang fans. Gusto nila makita si Kim truly happy. Hindi lang ito tungkol sa kasal.
Ito ay tungkol sa emotional security. Ang tunay na sinasabi ng fans ay, sana may nagmamahal at nag-alaga sa kanya sa tunay na buhay. 4. Nagiging bahagi ng fandom culture ang shipping at matchmaking. Dahil laging ang nakikita si Kim with another, lalo na kay Paulo Avellino, mas lumalakas ang hiyawan ng fans na baka sila na ang the one. Hindi ito unusual, ganito rin ang nangyayari sa ibang love teams na nagkakatotoo sa totoong buhay. 5. Pero ang pinakamalalim dito, respeto sa personal na timeline ni Kim. Mahalagang paalala na kahit gaano kaingay ang fans, hindi nila ang buhay ni Kim, kundi suporta lamang. Si Kim pa rin ang pipili kung kailan siya handa at kung sino ang karapat-dapat tumabi sa kanya habang buhay. 6. Positibong epekto. Nakakakataba ng puso para kay Kim. Isipin mo, hindi lang career ang ipinagdarasal ng mga tao para sa kanya, kundi ang love life, happiness at emotional peace niya. Ibig sabihin, nakikita nila siya hindi bilang artista, kundi bilang tao. 7. Negatibong epekto, maaring makadagdag sa pressure. Kung paulit-ulit na naririnig ng artista ang mag-asawa ka na, pwede rin itong maging stress, lalo na kung may sariling takbo ng buhay at priorities.